Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang higanting tsunami na tumama sa gitna ng Malacanang ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, lumabas ang mga ulat na ang pambato ng Ilocos Norte na si Sandro Marcos ay tuluyan na raw na trap sa isang malawakang dragnet ng mga otoridad sa Estados Unidos matapos ang isang madugong operasyon sa isang selyadong lokasyon. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga gwardya habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanan ang batang Marcos ay nahaharap sa mga seryosong paratang na magpapabagsak sa dangal ng kanilang pangalan sa harap ng buong mundo. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan ang mga pader ng palasyo ay tila naglalaway sa takot habang ang mga federal agents sa Amerika ay naglunsad na raw ng isang nakapanghihilakbot na pag-atake dahil sa mga bagong ebidensyang sumabog na tila dinamita sa gitna ng Washington DC. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang lumabas ang mga litratong selyado ng bakal at mga dokumentong nagpapatunay sa mga transaksyong pilit na ibinaon sa dilim ng gabi. Bakit nga ba nananatiling tahimik ang pamahalaan at bakit pilit na itinatago ang tunay na kalagayan ng anak ng Pangulo kung ang bawat segundo ng pag-aalingangan ay nagsisilbing pako sa kabaong ng reputasyong matagal ng iniingatan ng ginto at kapangyarihan? Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na pangarap o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa hustisya kung saan wala nang sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng batas na walang kinikilalang apelido? Wala nang kukurap at wala nang bibitiw dahil ang bawat segundo ay tila isang dekada ng paghihintay kung kailan tuluyang aamin ng administrasyon sa nakapanlulumong kaganapang ito na ngayon ay bulgar na sa bawat sulok ng internet. Abangan ang nakapanghihilakbot na pagbubunyag sa mga susunod na sandali bago pa man burahin ng mga naghaharing uri ang balitang ito. So, ang Hi Maricel Boycer, of course, darling. So, eto na nga. Then Scorpion, hindi bembang pag-usapan natin. Ayos gang, tawang-tawa lang ako ngayon. Ang saya-saya ko ngayong araw na to kasi puro kalokohan yung mga pinag-usapan namin ng mga friendship ko. Then, okay. Mga kababayan, yung mga nanonood sa akin, syempre kayo yung sumusuporta para sa Pilipino, para sa taong bayan, di ba? Sabi ni Dodo, taksil, di ba? Ang mga jutang mga taksil. So yun nga, mga alpotera. Sabi ko sa inyo, ang alpot hindi lang iisang tao. Right? Hi Marizel. Am I at the wrong channel? Sabi niya, gosh, you are so gorgeous. Thank you. Oo nga, kamukha ko na si Inday Annabel Rama. Okay lang, gusto ko naman yan si Inday Annabel, you know. Oo nga, minsan hindi ko na alam kung sino kamukha ko. Okay. Hindi ko alam, sinatatawa din ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung anong drama natin today. Pero nakakatawa din talaga, no? Sabi nga na nag-comment. Hi, Bonbon. Sabi nga na nag-comment doon sa Alindog TV 21. Anong natira daw naming tatlo ng mga kasama yung mga friends ko. Talagang nakatira tayo ng water, 'di ba? Nakatira tayo ng water today. Yeah, ano pa naman ni Annabel Rama? Tawagin niyo si Palangga Annabel. Anyway, tuloy na tayo. Tawa lang kayo diyan. So, bakit pinahamak si PRRD? Ulitin po natin, si Pulong Duterte na rin ang nagsabi na ayaw nang umuwi ni Pangulong Duterte hanggat si Bangag ang presidente. Okay? But syempre, gumagawa ng paraan ang pamilya kung paano talaga mapauwi ang PRRD. Kasi, di ba, kaya nga natin inilalaban yung temporary interim release para ma-release si PRRD not sa Pilipinas, kundi pwedeng sa Netherlands, pwedeng sa Japan, Australia, o kung sinong gustong accommodate sa kanya. Ngayon, mga kababayan, ulit-ulitin natin itong signature campaign. Ang signature campaign kasi ay misleading. Yung ginagawa ng mga Team Alpotera ay pangloloko sa taong bayan. Pati mga bata, pinapipirma, di ba, pinag-usapan natin. Tapos pinapalabas tayo na kontrabida dito dahil ayaw lang daw natin mapauwi si PRRD. Isa pong kadyutahan yun. Gusto kong panindigan yung hair ko, no?
Gusto ko isang isang ano 'yon, isang oy Ramon Cinco talagang dito sa show na 'to marami talagang pasakali. Kaya kung gusto mong manood, diyan ka lang. Kung gusto mo magkakape, titimpla muna ako ng kape. Gano'n 'yun palangga, 'di ba? Kailangan may tiyaga ka. 'Pag may tiyaga ka, meron kang nilaga, gano'n 'yun. So, ang channel na ito ay para lang sa mga maalindog na appreciate yung alindog ko. Alright? Okay, going back. So, dito sa Abante, okay? Ito dapat ninyong aralin. Ayan, ang sabi ng Abante tonight, Vans sa signature caravan ng mga supporter ni Digong, hindi rehistrado, pa question mark. Ayan, inilagay niya dyan. Ayan, 'di ba? Yung van na yan. Sabi ko nga, saan kaya kinuha ang pambili ng van na ito? Hindi natin alam dahil, ang may-ari nito, I think, walang trabaho. So, questionable ang kanyang pagkatao. Alright? So, ngayon basahin natin yan, mga palangga. Ang sabi dito, hindi natin alam, ayan anong balita? Posibleng expired na ang rehistro ng isang van na ginamit sa isinagawang signature campaign caravan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan niyo yan ng mga taga-suporta. Pwedeng nagpapanggap na supporter, pwedeng double agent o gumagamit lang sa pangalang Duterte. Yang caravan na yan ay hindi po yan initiative ng pamilyang Duterte. Isinagawa ang kampanya sa lungsod ng Maynila noong January 11 na may panawagan sa justice, compassion, and timely action. Kaugnay ng pagka-aresto kay Pangulong Duterte, kay Duterte. Okay? Akala ko ba free PRRD? Ba't bago na naman to? Justice, compassion, and timely action. Julul. Okay? Ayon sa exclusive report ni Charmaine Abong, nakalap ng Abante ang impormasyon mula sa talaan ng Land Transportation Office na nakarehistro ang naturang sasakyan sa may plaka PYF 560 sa pangalang Mabantot. Okay? Nairehistro umano, pangalang Mabantot, huwag nyo nang alamin yung pangalang Makyoho. Nairehistro umano jobless. Nairehistro umano dapat ang van noong October 2025 dahil 0 ang huling numero ng plaka. Ngunit lumabas sa LTO record na hindi pa ito nare-renew hanggang nitong Enero 2026. Ibig sabihin, batay sa tala ng LTO ay mahigit 2 buwan ng paso ang rehistro ng sasakyan. Ginamit ang van sa signature campaign sa layunin umanong hikayatin ang Korte Suprema na umaksyon sa petisyon kaugnay kay Duterte. Ipagtanggol ang due process at hudikatura at tiyaking ligtas na pagbabalik sa bansa ni Duterte. Sabi din sa balita, nakasalukuyang nasa kustodya ng International Criminal Court. Bukas naman ang Abante sa pahayag mula sa mga organizer ng caravan o may-ari ng sasakyan patungkol sa isyong ito. Alright, now what? Stop sharing na natin. Anong ibig sabihin nito? Mga kababayan, kung ikaw ang may-ari ng sasakyan, kasi ang unang question, bakit ito hinalungkat o hinalukay ng Abante yung record ng sasakyan? Magtataka ka, sino yung nasa likod ng naghalungkat ng record ng sasakyan? Kasi kung, emote lang sila dyan, caravan, signature sila ng uuto, ganyan. May taong nasa likod. Okay? Itong grupo ng Alpotera, kung alam nila, okay? Kung alam ng may-ari na jobless, na nagpakita ng private part ni PRRD, na nagpapanggap na nurse, nagpapanggap, ano pang pinanggapan niya? Nagpapanggap na nag-aaktong first lady at nag-aaktong boba. Okay? Kung alam mo pala na expired na ang rehistro, dapat, minake sure mo o minake sure ng Team Alpotera na hindi mapahamak dahil bit-bit nila ang pangalan ni Pangulong Duterte. Or pwedeng sinadya nila para matint ang pangalan ni Pangulong Duterte. Lalo na parang
oh, ito mga jutang genimis na ito, na mga alpot na ito, bakit kaya bakit kaya nila ginagawa ito? 'Di ba? Mga kababayan, kung wala kang the fact na inexploit o pinahiya ang Pangulong Duterte na pinakita, yaya mantog na wong malandi, sabi ni Hans. So, the fact na wala talagang pagmamahal o concern kay PRRD, yung palang ilako mo ang pag-aari o ang private part ni Pangulong Duterte ay isang kawalang respeto, ay isang pambababoy. So ngayon, eto na naman. Okay? Sinong maapektuhan dito? Si Pangulong Duterte. Ito mga putang inang ito, wala naman yan silang pakialam. Kasi ang goal lang nila ng Team Alpotera, mangloko ng tao, manulisit, di ba? Magpanggap na kunyari sila ay para kay Pangulong Duterte. Wala naman bearing yan kay Sara. Sinabi na ni Inday Sara, huwag kayong magbigay ng passport information or any identification like address, exact address, full signature, ID, di ba? Sinabi yan, malinaw. Pero pinagpipilitan pa rin ng mga jutang genimes na inggit sa hair ko. Di ba? Inggit na inggit sila sa hair ko kasi wala silang hair na blonde. Blonde, di man si Inday, ano ka man imo. Baka niyo bukas ang hair ko. Iba naman. Now what? Mga kababayan, ito talaga ang magpapahamak kay PRRD. Kasi nakaatang yung pangalan ni PRRD doon. Tay kami naman. Diba? Buti sana kung mga bulate ang pinapipirma nila para mamatay na si Bangag o mamatay na ang lahat ng mga kawatan. The problem, mga kababayan, ang ginagawa nila ay gamit ng pangalan ni PRRD sa kanilang kajotahan. Okay, tingnan natin, baka may message si PRRD. You know what I mean? Okay, tingnan natin. Alright. So, yun. Ano yan? Pagod lang yan, sana nag-normal rally lang. Tapos ito naman, itong mga, well, hindi ko kayo naaway. Kulang kayo sa aruga. Yung mga kulang sa aruga na nagsasabi na, Maharlika, bakit hindi na lang kayo magkaisa? Bakit ako magkikipagkaisa sa mga alpot at mga users? Sa mga siraulong gumagamit sa pangalan ni PRRD. Buksan ninyo ang isipan ninyo. Ngayon pa lang, puksainan natin ang mga alpot, mga biga-biga nga nagabukaka sa mga matatanda. Right? Pascuala Limatok, tawa-tawa ka dyan. Okay? Ngayon pa lang, puksainan natin, never ever tayong magwat. Okay? Magpaloko. Nabudol na tayo ng mga bangag. Nabudol na tayo ng mga dilawan. Nakala natin para sa Pilipino, hindi porket sinabing Duterte supporter yan, ay maniniwala na tayo. Hindi tayo basta-basta naniniwala. Dalang misyon ni Maharlika, puksain ang mga alpot at yung mga bulate isend sa bahay ni Lisa Tanas at ni Bonjing para pumirma na, para mategi na silang lahat dahil sila ay salot sa bayan. Alright? So yan. So malinaw yan sa sikat ng araw, kaya galit sila si Palangga. Okay, ang daming, alam mo, nakakatawa. Desperado na sila, di ba? Desperado na talaga sila kay Maharlika kasi alam nyo, kahit anong bato sa akin ng mga kasinungalingan, pinagtatawanan ko lang. Sabi nga doon sa group chat namin, Palangga, may bagong bato na naman sa iyo. May anak ko sa Hapon o nag-Japan ako. Sabi ko, nag-upgrade na pala ako. Dahil sabi ng mga ano tawag dito, ng mga Ensenada, 'di ba? Yung picture ko sa Newport Beach, Newport Beach, mga beach na mga 'yan. Sa Cubao, 'di ba? Sa Cubao daw 'yon. No, ngayon sa Japan na naman. Upgraded ng alindog ng lola niyo, 'di ba? So anyway, ganun po talaga gumawa ang mga may saltik. Yung mga psychotic. Okay? Kahit namugmukha na sila ng tanga, gumagawa sila ng issue against Maharlika. Samantalang ako, I'm enjoying my life. Nag-cooking show ako 2 days ago.
di ba? Pero tumigil na ako sa cooking ko, not really cooking show. Saan na ba? Kasi nagrereklamo na yung mga tao, jomo-joba na raw sila sa mga luto ko. Gusto nila mag-diet. Maya-maya, gusto ko magluto. Hi, Remy, ikaw ba yan? Ayan, si Remy. Oh. Ayan, si Remy ang from Japan. Okay, nanilibre kami sa, ano ba yun, Remy? Kinainan natin, ang sarap-sarap. I'm going back there very soon. Alright? Magkita tayo at hanapin ko yung mga anak ko sa hapon. Hanapin ko yung mga anak ko sa hapon. O si Miuri na lang yung anak ko. Ayan, talagang Haponesa yan. Ganda-gandang bata. Okay? Okay, sabi ni Dens, Ma'am, yan bang vanilla? Yan yung ginamit din sa alitagtag? Hindi ko alam. I'm not sure with that, Palangga. Yes, I am baby Annabelle Rama. Hi, Tita Annabelle. Can you be my friend? Chika lang. Hindi, gusto ko yan. Bata pa lang ako, gusto ko yan si Inday. Si Inday Annabelle ba? Alright? Si Muri na lang daw anak ko. Kailan ba kayo pupunta ng Amerika dito mga akla? Remy, okay, kailan na mapalitan yung pangalan mo? You have to join sa Alindog TV. By the way, kailangan makilala mo si Matilda at saka si Athena. And this is Piper. Okay. Habang bumubula ang bibig ng mga ensimada, mga alpot, Maharlika is enjoying her life. How about that? And now, here's John Vic Remulla. Yung magkapatid na Remulla, kulang na lang, burahin ako niyan sa mundo. Okay? Dahil pa imbestigahan daw nila ako. Parang si ano lang yan, si NBI Director Santiago. Remy, do you like my hair, darling? Okay. So parang si ano lang yan, si Santiago na hinahanap ako na gusto kong ipagurgur. Okay, here we go. Mga kababayan, ito pakinggan mo natin bago tayo mag-react. Dapat kahapon pa to nakalimutan ko eh. Dami kasing topic sa buhay. Okay, here we go. Pakinggan nyo to, interview ni John Vic Remulla na crush ni Liza Tanas na polidong-polido ang mga regalo, okay? Sa mga polido, okay? Ngayon, mga kababayan, here we go. Interview ito serious interview to pero itong sagot ni John Vic. Tingin ko saan papunta expose. Gusto ko lang malaman na how will I call you? Ay, teka. Teka lang, Rufa May. Hold your, breath. Uy. Okay. Tanungin ko saan papunta expose. Gusto ko lang malaman na how will I call you? Like, DILG, sir? Pwedeng love. Nakita niyo yan? Napanood niyo na yan? Sex. Dangerous, Di ba? Maganda to. Baka ma-impeach ka, Ma-impeach ka lang. Mm-hmm. Ano yun? Love daw. Oo nga may nagsasalita dito rin. Dami nagsasalita. Ano yun? Saglag. Alam mo, anong ibig sabihin yan? Unang-una may asawa yan. Pero pumupulido pa. Tapos crush pa ni Liza Tanas. Yan ba the way sumagot ang mga cabinet secretaries ni Bangag? Lumalandi siya o nilalandi niya si Rufa May. Meron bang DILG secretary? Meron ba kayong narinig na mga cabinet secretaries, let's say, sa US or sa ibang bansa, na kapag ini-interview ng ganun yung sagot? Wala, di ba? Only in the Philippines. Kasi, anong ibig sabihin yan? Behind the scenes, bastos talaga siya. At what? Paano irerespeto ang mga gabinete ni Bangag? Maliban sa mga Bangag, tumutuwad si Bangag, tapos itong isang gabinete niya, lumalandi. Okay, lumalandi. Tapos ngayon may mga drama si Remulla, itong si John Vic na anti-epal chuchu, siyang number 1 na epalitiko. Alright? So yan mga kababayan, ang mga tipo ni Remulla, yan, magkapatid na yan, na walang respeto sa mga babae at walang respeto sa sarili. Hindi ba siya nahiya sa kanyang asawa? May asawa yan for sure. Kaya baka magselo si Satanas. Crush ka pa man din yan. At si Pulido. Di ba? Kasi, ka rin ni, di ba? Enjoy na enjoy sa'yo si
sa uban mo, si Pulido. Oh, sige nga. Yes, Agnes. Yan ba ang tamang pagsagot-sagot? Okay? Tamang pagsagot-sagot ng katulad ni ni Remulla. Sige nga, magpaliwanag nga ang mga hayop na ito. So ngayon, mga kababayan, ito ang kahinatnan natin talaga kapag ang mga politiko ay epalitiko. Yan ang katotohanan, mga kababayan, dahil wala na silang ginawa kundi ang manggipit, magkaso. Recently, anong ginagawa nila? Ginigipit, meron silang bago ang sinasabi ni Bangag, mga kababayan, ay gagawin niya ang lahat para gagawin ni Bangag lahat ang paraan para maibalik na si Zaldico sa Pilipinas. Makikipag-ugnayan sa Interpol, sa Portugal, lahat para maibalik si Zaldico. Kaya sabi ko sa iyo, BFF, stay ka lang dyan. You wait for me. I will rescue you. No, just kidding, mga kababayan. Galingan mo, Zaldico. Nung smile lang tayo dito, pero papatayin ka ng mga yan. Gugurgurin ka. It's the same thing na gusto nila akong gurgurin. Sabi ni Pascuala Limotok, maraming Shobetsky. Meron pa bang bago sa mga Jotang Genemes na mga politikong mga leche? Diba? So ngayon, itong si Zaldi, lahat ng, lahat ng mga pasabog mo, ilabas mo na. Diba? Ilabas mo na lahat dahil ikaw na rin mismo nagsabi, gugurgurin ka ng mga bangag. Katulad ng gustong pagpapargurgur sa amin ni Dean, So kulang pa yung expose mo, dapat tuloy-tuloy mo. Ilabas mo ang pakipag-ugnayan or ang pakipag-conspire ni Lisa Tanas, ni Tambaloslos, ni Bangag sa ICC. Yan ang malaking pasabog, lalo na kung nakuha mo lahat ng video. Alam mo yan, di ba? In-expose ko yan. May CCTV yan. Hindi pwedeng walang kopya yan. So ilabas mo yan kung talagang ikaw ay gusto mong maligtas sa kamatayan sa kamay ng mga bangag. Dahil yan ngayon ang ginagawa ng Bangag Administration, ayaw kang tigilan. Pareho na tayong kapalaran ngayon, Saldi. Kaya wag mo nang patagalin pa. Ilabas mo na ang dapat mong ilabas. Dahil itong bangag ng hayop na bangag na ito, okay, ay hindi talaga titigil hanggat hindi tayo nauubos. Which is hindi naman yan sila magwawagi. Hindi magwawagi ang bangag na yan. Di ba si Harry Roque ngayon, anong sinasabi nila? Ayaw din natigilan si Harry. Kaya kinancel na raw nila yung passport ni Spokes Harry. Mga kababayan, kahit naman sinabi na ni Spokes Harry, hindi naman yung primary document primary document ni Spokes Harry, yung kanyang passport. Dahil nga asylum seeker na siya at protected na siya saan? Kung saan siya naroroon. Alright? Protected na siya. At ngayon, mga kababayan, ang ginagawa nila, tugisin lahat. Colonel Mungaw, tinanggal na nila sa trabaho. Kung saan, di ba? Very vocal na nagsabi na kumakalas na siya or wini-withdraw na niya yung kanyang suporta sa isang bangag na presidente. Habang si Bangag ay patuloy na hinahakot ang pera ng bayan, patuloy na inuubos, dapat bilisan nyo na rin na tapusin na yung mga addictus benedictus. Ano ang pinagkakabalan nila ngayon? Di ba? I-impeach si Inday Sara. Habang si Inday Sara ay patuloy na nagtatrabaho, ine-enjoy ang mataas na trust rating at si Bangag ay dumaos-dos 7 feet below the ground, and I hope, literal yun, na dumaos-dos siya at ma-overdose na siya sa favorite niya. Etong Senado, Kongreso ay naghahanda na naman ng pag-impeach kay Inday Sara. Hindi naman na ito bago. Dahil sinabi ni Tito Soto Miles,
Kumusta na si Miles, Tito Soto? Kumusta nga pala yung travel niyo sa Japan? Did you have fun in Japan? Hi, Tito Soto. Did you have fun in Japan with Miles? Miles away. Balita ko, miles away ang tinakbo niyo doon. Ano ba ang nangyari? Alam ba ni Tita Helen na nag-enjoy kayo sa Japan? Right, Miles? Bata ka pa, marami ka pa talagang matatakbo. Now what? Tapos ngayon, anong sabi niya? Anong sabi ni Tito Soto, Miles? Ito mga hayop na ito, talagang ang sarap talaga nilang itapon sa kung saan. Sabi niya, nangako si Soto, nakikilos siya forthwith. Wow, forthwith. Agad-agad. Gaya-gaya kayo. Wala na ba kayo maisip na ibang English word? Talagang forthwith. Puro ganyan. Isang one word lang. Wala ka na bang ibang maisip, Tito Miles? Na anumang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at aprobahan at ipasa sa House of Representatives ng House of Representatives sa Senado.